Actually, dalawa kaming director dito, si ako at saka si Epi. Epi. Yes. Dahil sabi ko nga kay Epi, dapat mag-direct na siya. How was this show conceptualized? Guys, ikaw rin ba yung director? Si Eric po. Yes, actually, dalawa kaming director dito, si ako at saka si Epi. Epi. Yes. Dahil sabi ko nga kay Epi, dapat mag-direct na siya. So, nag-umpisa to, kasi ang pinagdaanan kasi nung, of course, yung family namin, di ba, nung namatay yung daddy ko. So, daddy din daw ni Maria. Oo, daddy nga naman ni Maria. So, nung namatay yung daddy namin, so, syempre, Yeah. nagkaroon ng estate, nagkaroon ng mga mana. So, napag-isipan namin maging, parang maging satirical ba siya, kung tatawagin mo, na yung part of that story na naging problema or hindi naman talaga naging problema, pero yung mga habilin ng isang patriarch sa kanyang pamilya na, of course, ang magkakapatid, lahat may differences yan, di ba? In-apply lang namin yon. Pero ang ending, guide din sa family namin, kung whatever differences we have, parati kami nagkakasundo-sundo kasi yung iniisip namin yung habilin ng daddy namin. So pagka iniisip namin yung habilin ng daddy namin, yan ang gusto ni daddy, yan ang dapat natin gawin. So parang ganun siya. Kaya nung na-conceptualize to, parang dun nabuo to based on partly inspired, hindi talaga based, but inspired from that. Tapos nung ginagawa na nga namin ito, nakwento nga namin kay Maria na may gagawing kami na show na ganito. Sitcom ba to? Ang sagot ni Maria sa amin, hindi pwedeng hindi kami kasali dyan. Dapat kasama ako dyan. Dapat Dahil anak din ako. so Diba? that's how it started talaga. So from Yes. the time you conceptualized this, so parang malapit talaga sa kwento ng pamilya. Right? Well, like I said, partly inspired. Hindi siya talaga yung mga detalye hindi eksakto eh. Pero yung mga habilin, yung pag-handle ng estate, yung pagpapatuloy ng legacy ng isang tao or isang importanteng tao sa pamilya, like the patriarch, parang nandoon yun. Kumbaga inspired from that. Pero yung mga sitwasyon, medyo iba na siya. Mas madali ba in your part for Maria and for Kais at sa ibang Quezon na family talaga yung bumubuo ng cast ng sitcom? Ang ano kasi is mas maganda kung pamilya ang gumaganap because one dahil nga inspired to sa storya namin mas magagampanan namin ng mas maayos kasi naiintindihan namin kung ano yung sitwasyon. Pangalawa, nakaka-relate kami dahil pamilya kami at inspired nga ito from the story. Pangatlo is dahil magkakapatid kami, nagkakaintindihan kami at nangyayari talaga to sa totoong buhay. Yes, yes. Oo. Then si Epi lang baka may dagdag. Yes, actually, dahil kapatid ko yung mga kasama ko, tapos karamihan ng mga cast namin, kasama rin namin sa Quezon City na parang pamilya na rin kami, maraming flavors na nadadagdag sa mga eksenang sinulat. So mas nagiging nakakatawa siya kasi alam na namin yung isa't isa kung paano kami magbabatuhan. Alam namin kung kanino nakakatawa yung punchline, sa kanya namin ibibigay. Tapos alam na namin kung paano i-build up yung punchline na yon. Kasi magkakilala na kami. Especially kami magkakapatid, di ba? Kasi matagal na namin ginagawa to since kasama pa namin si Daddy. So, minsan tinginan lang talaga, alam na namin kung paano susundan Daddy, kung ano direksyon ng eksenang yon. So, yun lang yung madali doon. Bakit daw po 3-in-1 ang title ng ating sitcom? 3-in-1 kasi sa umpisa,
meron kasi tatlong magkakapatid nag-aaway sa isang mana. But eventually, of course, later on, marirealize namin, meron pa kaming ibang kapatid, which is Vandolph. Kaya papasok si Vandolph sa eksena. Pero 3-in-1 kasi tatlong magkapatid na nag-aaway-away sa isang mana. Yun talaga yon. Tapos yung tatay namin ang nagpauso ng 3-in-1 sa Pilipinas. Parang ganon. So yun yung story, yun yung background. Kaya ang mga pangalan namin, si Maria, si Irish, so parang Irish coffee. Si Chino, si Epi, parang cappuccino. Ako si Mac, macchiato, parang ganon. So parang ganon siya. Yung mga pangalan namin, tapos yung apelido namin Liberica, which is a kind of, which is a coffee bean. So parang ganun siya. So ang ano namin, ang backdrop namin is parang nabuhay kami o yung mana namin galing sa kape. Bilang mentor ng mga new stars ng Net25 at director ka na rin, sa tingin mo kung makakausap mo po si Mang Dolphy, ano ang sasabihin niya sa iyo ngayon? Anong sasabihin niya sa akin ngayon? Yes po. Direct. Oh, you're doing a very good job. You're doing a very good No, job. no, no. And I'm so proud of you. Ganon si Daddy. No, yun ang gusto kong isipin. If ever man na nakakausapin niya ako or I'm sure, kasi lahat naman ng mga binili niya sa akin at dapat gawin, ginagawa ko naman. At saka, yun na nga, gaya nga ng sinabi ko, yung kanina, ina-apply ko yon sa buhay ko ngayon, yung about humility at saka yung admitting or saying sorry if you need to say sorry. Kasi minsan tayo sa in life, minsan nakakapagsalita tayo ng masakit. Ako nga, may ganun ako eh. Sometimes masakit ako magsalita eh. Yung piercing, pagka nagagalit ako, kaya minsan ayoko nagagalit eh. Pero minsan nangyayari yun, pero pag alam mong nakasakit ka ng isang tao, you apologize, you say sorry. Pero, oo nga. Hindi, ang inaano ko lang eh, I hope that, I know that what I'm doing right now, ang ginagawa ko lang talaga is makatulong at the moment. Marami akong ginagawa na para makatulong. Ngayon nga, para sa mga bata, kasi nakikita ko naman ang potential sa kanila. At yun lang, ang ginagawa ko naman talaga, basta I'd like to do, at this age, yun lang, gusto ko lang gawin yung, kung ano yung dapat gawin. So yun. Isa pa po para kay Epi, Quezon. Thank you po, Direk Eric and Miss Maricel. As Direk Epi, anong masasabi mong challenge na ngayon ay director ka na rin sa TV? At anong advice ang binibigay sa iyo ni Direk Eric since mas matagal na siya sa pagiging director? Actually, challenges, of course, iba yung nasa likod ka ng camera kasi nakasalalay sa iyo yung ikagaganda ng show, yung nakasalalay sa iyo yung production, nakasalalay sa iyo yung pwedeng maging cost pag hindi mo nagawa ng tama yung trabaho mo, nakasalalay sa iyo yung criticism pag laylay yung eksena mo. I mean, yun yung mga challenges, no, as a director, as being part of the creative team, no. Of course, ang artista nakaupo ka lang doon. Tirahin man yung show, eh yun ang ginud ni Direk eh, 'di ba? So may ganun eh. Bumabalik sa director, no. In terms of yung mga nagtuturo naman sa akin ng kapatid ko, actually ever since before naman, even as a young boy, not just directing, not just acting, Eric and my brothers, my older brothers, my sister Madonna, my brother Ronnie also, they have always been my teachers. And Eric has always been the principal. Si Eric yung principal eh. Siya yung pag nag-cut ka talagang, kunyari nag-cut ako ng klase, siya talaga yung bakit ka nag-cut? Sinasayang mo pera ng tatay natin. Siya talaga yung nagagalit, siya talaga yung pinaka-principal namin. And marami siya talagang naituro sa akin. I mean, I really consider him as my teacher. Not just in acting, in directing, in so many things, no? But in directing,
ang palagi niyang tinuturo sa akin is siguraduhin mong covered mo lahat. Kasi pag covered mo lahat, pagdating sa editing, hanapin sa'yo na cover mo. Hindi ka mabubutasan kasi covered mo lahat ng angulo, covered mo lahat ng eksena, covered mo lahat ng nuances, covered mo lahat ng kailangan doon sa eksena. Kailangan siguraduhin mo basahin mo tama yung script, and then kung ano man yung hinahanap ng script, kailangan covered mo lahat. And ako, yun yung pinaka-importante na tinuro niya sa akin. And of course, tinuro niya rin sa akin yung alamin mo palagi kung saan galing at saan papunta ang eksena. Kasi kung hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung paano ididikit yung eksena ng ginagawa mo. At hindi mo alam kung paano ihahatid sa susunod na eksena. So, yung mga simple things like that that are crucial to any production, di ba? So, yun yung mga importanteng na ituturo sa akin ng kapatid ko.